Good morning, good morning, good morning, good morning, Napangga. Good morning. Ano tayo ngayon mga pangga? Ano tayo ng coffee tayo. Magkano tayo ng pagkain ng mga bata gawa ng papasok mga pangga na naman. Kami lahat ngayon papasok. Sabay-sabay kaming umalis. Ito sa bahay. Ayun, ito ang ganap natin ngayon mga pangga. Sige, samahan niyo ako mga pangga. Ganap ngayong umaga.
Mahal ng Diyos ng kawalang biyaan. Eh, milagro ng Diyos yan. Biro mo naman ay nasa pwesto sila. Matataas ang pwesto nila. Biglang-bigla, nakahayag sila, nakakulong sila ngayon. Eh, di ba milagro ng Diyos yun? Hindi ang dapat mo makita, kapatid. Kaya hanggang ngayon may milagro. Pero karamihan ng milagro ngayon, hindi sa Diyos. At hindi kailangan ng ministro magmilagro para maging sa Diyos. Tingnan mo ha, isa sa pinakadakilang tao na buhay sa mundo, hindi naman nagmilagro. Basahin natin ang Juan 10:41. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanan si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Si Juan Bautista, napakabuting tao, napakadakilang mangangaral ng Diyos, pero hindi nagmilagro si Juan eh. Sabi ng ulat ni Juan, marami ang nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanan si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng bagay na sinalita niya tungkol kay Kristo ay totoo. Sabihin si Juan Bautista hindi lang milagro. Sabihin mo ba, hindi sa Diyos yun dahil walang milagro? Sa Diyos siya, walang duda. Pero hindi lang milagro si Juan Bautista, kapatid na William. Yung pa palang isang tanong niya, kapatid, ang sabi doon sa isang tanong ni kapatid na William, ano lang ba ang aral at utos na dapat sundin sa Biblia para maligtas? Ano kapatid, maraming utos sa Biblia. Baka sinunod mo, utos ni Brede, hindi ka maliligtas. Kasi hindi naman para sa panahon natin yun eh. 13:39 ng gawa. Basahin natin, kapatid na Daniel. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa panahong Kristiyano, hindi tayo aariing ganap o hindi tayo maliligtas kung ang susundin natin ay ang kautusan ni Moises. Gaya ng ginagawa ng mga Sabatista, nagsasaksak kay Moises. Hindi naniniwala sa mga apostol yung mga Sabatista. Saksak pa rin ang saksak kay Moises. Balik pa rin ang balik, 10 utos, 10 utos, 10 utos. Mali, hindi naman 10 ang utos ngayon. Huwag naman kayo magagalit. Diretsahan lang ako talaga eh. 10 utos, 10 utos. Bakit kayo nagbabautismo? Tinanong ko yung pastor ng Sabatista, utos
na yon. Hindi na 10 utos. Binago na ni Kristo ang batas. Basa. 7:12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Maliwanag, ano? Nang palitan ng pagkasaserdote, kailangang palitan ng kautusan. Nagpalit na mula sa kautusan ni Moises hanggang sa kautusan ni Kristo ngayon. Iba na ang utos, hindi na ang kautusan ni Moises. Basahin natin ang 6:2 ng Galatia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya sa panahon Kristiyano, kapatid, ano, ang kautusan ngayon, kautusan ni Kristo. Ang isa sa kautusan ni Kristo, alam mo kung ano? Iibigin mo ang kaaway mo. Papakainin mo. Huwag mong papatayin. Huwag kang papari sa ibang iglesia. Naintindihan mo ako, kapatid na William? Salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon dahil naintindihan mo ako, kapatid. Maraming salamat po. At punta tayo naman sa ating pong mobile coordinating center na ngayon ay nandyan sa Apukay, Bataan. Kasama si Kapatid na Rick Erese at Kapatid na Mel Pingal na ating pong mga panahon. Lord, Apukay, Bataan, please. Ito po ang una natin magtatanong, si kapatid na Winkler A. Coronel, 17 years old po siya, at isa po siyang member ng Church of Christ. Kapatid, sila. Lahat po tayo naniniwala kay Jesus, bukod po sa atheist. Pero marami po nagsasabi na meron daw, sila daw po yung maliligtas. Pero isa lang po yung maniniwala natin, si Jesus lang po. Alam mo, kapatid na Winkler, ano, pakinggan mo ako mabuti. Ganito ang ating mababasa sa Biblia. 24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirap. Kita mo, kapatid, without the wing, mababasa mo sa Biblia, may nilitaw mga bulaang Kristo, false Christ. Sa Pilipinas, meron yan. False Christ yan eh. Paano mo naman sasabihin sa akin, kapatid na Winkler, lahat tayo naniniwala kay Kristo? Hindi. Iba-iba ang Kristo sa ating panahon. Pagkain natin sa 2 Korinto, 11:4, pakinggan. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ang sabi ni Pablo, nangangaral ng ibang Jesus, hindi namin ipinangaral, o ibang ebanghelyo. Kaya alam mo, sa ating panahon, maraming ibang ebanghelyo eh. Another gospel, another Christ, another Jesus, mga fake, hindi yun talagang Jesus sa Biblia. Kaya hindi mo ako pwedeng paniwalain na tayong lahat naniniwala sa isang Jesus, sa isang Diyos, sa isang Kristo. Merong Jesus, may Kristo, malupit. May iglesia, yung Kristo nila, inutusan silang pumatay ng kapwa. Pagkaaway nila, pinapatay nila, yun ang Kristo nila, mamamatay tao. Yung Kristo sa Biblia, ang utos, ibigin nyo ang inyong kaaway. Papautangin nyo ang inyong kaaway. Huwag na kayong umasa na kayo'y babayaran pa. Yun ang sabi ng Kristo totoo. Basahin natin ang 6:35 ng Lucas. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahirap kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat sa masasama. Ayun, yun ang tunay na Kristo. Ang utos,
iibigin ng kaaway, gagawin mo ng mabuti, magpapahirap ka na huwag ka nang aasa na bayaran ka pa o mapalitan. Pero malaki ang magiging gantimpala mo sa langit. Yun ang tunay na Kristo, kapatid. Sana naunawaan mo ko, kapatid na Winkler. Lipat naman po tayo mula sa Bukay Bataan sa isa pang mobile coordinating center natin. Nasa Magdalena, Laguna naman po ngayon. Kasama si Kapatid Rudy Alamares. Go ahead, Laguna, please. Opo, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po rito kapatid na Eddie, si kapatid na Lorena Villena. Kapatid Bakit bawal magbigay ng tulong ang mga hindi makakapatid sa inyong pananampalataya o sa inyong samahan? Alam mo, kapatid, sa ibang iglesia ka pumasok, kukunin lahat ng pera mo. Kahit bisita, tinatapatan nila ng kahon eh. Kasi doon sa kanila, yung kahon ang lumilibo. Sa Biblia kasi hindi ganon, kapatid. Sa Biblia, yung mag-aabuloy, yung magdodonate, siya lalapit sa kahon. Hindi yung kahon ang ilalapit. Kasi pag inilapit mo yung kahon, mapipilitan yung tatapatan mo eh. Hindi na kusang loob. Ang utos kasi sa Biblia, kusang loob. Ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kailangan, hindi pinipilit. Kailangan, huwag mabigat sa loob. Magbibigay ka ayon sa pasya ng kalooban mo, ng puso mo. Kaya noong unang siglo, sa panahon ni Kristo, yung nag-aabulo, yun ang lumalapit sa kahon. No? Basahin natin yung pangyayari sa 12 ng Marcos, versikulo 41. At tumupo siya sa tapat ng kapangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kapangyaman. At maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beses. Kita mo, ginawa ni Kristo, naupo siya dun sa tapat ng kapangyaman, ng kahon. No? Lumalapit yung mga tao naguhulog. Hindi yung ginawa ni Kristo, kinuha yung kahon, inilapit sa mga tao. Dapat yung mag-aabuloy ang lalapit sa kahon, kagaya ng babaeng bao lumapit. Si Kristo nasa tabi ng kahon, pinagmamasdan niya. Ibig sabihin, yung kahon nasa isang lugar, hindi inilalapit para kusang loob yung tao lalapit kung gusto niya magbigay. Kasi pag tinapatan mo ng kahon, kung walang pambigay, di mapapahiya yun, ano? Mapagiging impresyon, parang maramot, ayaw magbigay. Kung talagang wala ka namang ibibigay, mapapasama pa impresyon ng tao sa'yo. Kaya sa amin, ang nag-aabuloy lalapit sa kahon. Kaya lang, ang pinag-aabuloy namin, yung naturuan ng aral, kapatid. Ang aral kasi, dapat yung abuloy, dapat yun ay banal, sagrado kasi yun eh. Yun ay gagamitin sa gawaing banal ng Panginoon. Kailangan hindi galing yun sa sugal, hindi galing yun sa ninakaw, hindi galing yun sa pagtaya sa wedding, o sa pinalalunan sa loto, hindi dapat galing doon. Siyempre, pag hindi pa kapatid, hindi pa kasama sa iglesia, hindi niya pa alam yung katuruan. Baka mamaya maghulog siya, hindi naman tinatanggap ng Diyos kasi galing sa hindi tamang paraan. Ang sabi sa Biblia kasi, doon sa Kawikaan, Kapitulo 15, basahin natin ang versikulo 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Pagka ang offering galing sa taong masama, nakakasuklam yun sa Diyos. If the offering comes from a wicked person, it is an abomination in the sight of the Lord. Kaya para ang mga tao, huwag na lang makagawa ng mali, sinasabi na namin, hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi pa namin kasamahan sa pananampalataya. Kasi yung kasama namin sa pananampalataya, naturuan na namin yon na hindi dapat mag-abuloy ng galing sa sugal, galing sa bisyo, galing sa ninakaw, o kaya ay pinagdayaan sa kapwa, bawal yun.
sagrado kasi yung abuloy. Kaya bawal sa amin tumanggap ng abuloy sa hindi pa namin kasama sa relihiyon kasi maaaring makagawa sila ng labag. Naunawaan mo, kapatid na Lorena? Salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Tama? Tayo po ay nakahanda sa tulong ng Panginoon maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa inyo. Ang gampanin po ng pagkakawang gawa sa iba't ibang bahagi ng mundo ay patuloy po naman na ating pong itinataguyod. Nandiyan po ating mga feeding programs sa mga medical missions na ating ginagawa sa iba't ibang mga lugar. Pinatid po ang ating po mga wish granting at ang mga livelihood projects po natin, ang ating mga scholarship programs at tuloy-tuloy po sa tayo po natin na maging maliit ang kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos at makarapat sa ating mga kapwa-tao. Sa pagsagip sa mga sakuna, kayo ang una. Sa mga panganib upang magligtas, kayo ay handa. Sa bawat nangangailangan ng tulong, kayo ang inaasahan. Anuman ang pangyayari, kahit sa mga peligrosong sitwasyon, kayo ang unang tumutugon. Sa inyo, ang pagtulong ay isang misyon. Ito man ay para sa mga mahal nyo sa buhay o para sa kung sino man ang nangangailangan. Ang kanilang nangangailangan sa inyo ay mahalaga. Ang mabilis na pagtugon sa tawag ay pagtupad sa tungkulin para sa inyo. Kama namin sa inyong pagtulong, pag-ibig na lakit ng inyong sakripisyo. Kami ay naglulugod sa inyo. Ang kahalagahan ng inyong mga gawa. Ibig namin maipadama sa inyo. Salamat sa inyong sakripisyo. May limang storm warning signal na dapat nating malaman. Storm warning signal number 1 o tropical depression at lakas ng hangin na dala nito ay aabot hanggang 61 kilometers per hour na makakapagpaliktad ng payong. Signal number 2 o tropical storm, 62 hanggang 88 kph ang bilis ng hangin na dala nito na makapagpapabagsak ng puno at makapagtatanggal ng bubong ng mga bahay. Signal number 3 o severe tropical storm, dala nito ang bilis ng hangin na 89 hanggang 117 kph na makawawasak ng mga bahay. Matitigil din ang serbisyo ng komunikasyon at kuryente. Signal number 4 o typhoon, hatid nito ay hangin may bilis na 118 to 184 kph na makasisira sa karamihan gusali. Asahan ang matinding interruption sa serbisyo ng komunikasyon at kuryente. Signal number 5 o super typhoon, dala nito ang ubod na lakas na hangin na may bilis ng 185 kph o mahigit pa na halos lubos ang pagkasira ng mga estruktura at mapuputol ang linya ng kuryente at komunikasyon. Ito ang dapat mong malaman para kapag may
bagyo, ikaw ay handa at makakaiwas sa sakuna. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. UNTV News and Rescue. Mga pagkitang umaating ako mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. At gumagana. Impormasyon nakakaapekto sa buhay ng mga Pinoy sa ibayong dagat. UNTV News Worldwide. Balitang mahalaga at kailangan mong malaman sa labas ng bansa. UNTV News Worldwide. Sama-sama tayong makinig sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ito ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Mga kasambahay, kamusta na kayo? Kamusta na, Marie, sa lugar mo dyan? I know, malamig-lamig dyan, pero time check muna tayo. 4:36 a.m. na sa buong Pilipinas. Bawon na. Magandang umaga mga kababayan dyan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, Sally, correct ka dyan. Dahil tayo dito ay freezing point. Magandang hapon naman. Dito sa atin sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Miyerkules, January 17, 2024. Bilisan ng gumalaw. Ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Kalahati na ng buwan. Marie, mula dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Ghost. At mula naman sa freezing Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Arctic blast patuloy na nagdudulot ng freezing conditions sa Estados Unidos at United Kingdom. Alberta at Saskatchewan sa Canada nasa ilalim din ng extreme cold warning. U.S. military helicopters idideploy sa earthquake-hit peninsula ng Japan. Zika virus cases sa Northeast Thailand tumaas. Ekonomiya ng Germany lumiit ng 0.3%. Pag-atake sa Red Sea shipping, posibleng magresulta sa pagtaas ng inflation. Donald Trump wagi sa pagbukas ng Republican nomination sa Iowa, USA. Una sa ating mga umatigabong balita. Patuloy na nagdudulot ng freezing conditions sa Estados Unidos ang Arctic blast. Samantala, matinding lamig din ang panahon ang nararanasan sa mga bahagi ng Canada at United Kingdom. Ito ang umatigabong balita ni Ate Valdez. Mahigit sa 140 million na mga tao ang nasa ilalim ng winter advisories o warnings sa Estados Unidos. Babala ng mga otoridad sa publiko, manatiling indoors at mag-ingat sa pagbiyahe. Halos 80% sa Estados Unidos nakararanas ng sub-zero temperatures sa magdamag. Isinara ang mga paaralan sa buong bansa bunsod nito. 7 tao ang naiuna pa ng kawin dahil sa matinding lamig ng panahon. Sa Canada naman, nasa ilalim ng extreme cold warning ang malaking bahagi ng Alberta at Saskatchewan. Posibleng bumagsak sa -40 hanggang -50 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar. Umiiral din ang snowfall warning sa ibang bahagi ng bansa. Sa United Kingdom naman, isinara na ang mga paaralan dahil sa snowfall sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inilabas ng Met Office ang yellow warnings para sa snow at ice sa Scotland at malaking bahagi ng Northern England at North Wales araw ng Martes, January 16. Pinaka-apektado ng kalagayan ng panahon ng Scotland na inaasahang aabot ng hanggang 4 inches ang snow. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O, alam mo, Sally, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa kabila ng napakalamig dito sa
lugar namin ay at hindi naman ang sikat ng araw kaya nakaka-obtent din. Lalo na dito sa kinatatayuan natin, Sani. Pero kumustahin naman natin na ang mga kalagayan sa Japan at sa Estados Unidos, tulungan kasi ng Estados Unidos at Japan sa pamamagitan ng pagpapadala ng military helicopters sa peninsula ng Japan na nilani ng lindol noong unang araw ng buwan ng Enero. Ayon layo nitong mapabilis ang pagpapadala ng supplies at personnel. Ito ang umasamang balita ni Axel Salen. Simula ng lakas na ito noong January 1, ang pasadang nagpuupong sa Noto Peninsula na nasa kanlurang dalpayo ng Japan. At sa ibang bansa, Ay, wala na nga. Maging hirap ang ginagawang mga militas at pagdadala ng ayuda sa lugar. Kaya nagpapadala ang US kung dalawang military helicopters sa earthquake hit Noto Peninsula para tumulong sa ginagawang relief efforts ng Japan. Si isang post sa ex ng US Ambassador to Japan ng Brandon Nami, sinabi nito na dalawang Black Hawk helicopter umano ang malaking dagsang dito ng Japan na tutulong sa paglilipat ng mga supply at personnel. Kinupirma naman Japanese Minister of Defense Minoru Kihara sa isang press briefing ngayong araw ng Miyerkules magsisimula ang relief operations ng dalawang US aircraft. Nasa mahigit 220 tao ang nasa sa lindol at sumila ng libo-libong mga bahay, mahalagang infrastruktura at nagisan at paggawa ng supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa Japan. Samantala, nagbabala ang mga otoridad sa earthquake survivors kung saan marami ang nanatili sa mga evacuation centers laban sa nagkakaroon ng temperatura at malalakas ng lente na namamasalita nitong mga nakaraang araw. Access sa Lama, ULTV Region Rescue. Diyos, aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaya Mari, kanina pinag-uusapan natin yung Yung mga baon ba nyo? Inuubos ba ninyo? Ikaw, Princess. Baka mamaya ha, pinakain lang yung pagbalik nyo ha, pag-uwi nyo ha. Authorities ng Thailand dahil sa potential Zika outbreak, lalo na sa northeast part ng bansa. Sa buong Thailand, ang mahigit na sa 700 ang naapektuhan ng sakit. Ito ang umatigabong balita ni Paula Porta. Napagtalaan ng isang nakaso ng Zika virus sa ilagang silangang lingguan ng Thailand. Karamihan sa mga pasyente ay 13 bulang bumaba. Kaya naman nakaalerto ang public health authorities ng Thailand dahil sa posibleng Zika virus outbreak. Sa buong Thailand naman, 758 na ang naapektuhan ng Zika virus. Naililipat ang Zika virus sa pamamagitan ng lamok, katulad ng dengue fever at chikungunya. Ilan sa mga sintomas ng Zika virus ay rashes, lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamna. Ibukod ko tong ulam mo, Princess. Ibukod ko, hindi na. Ibukod ko? Adobo tayo. Samantala, hinikayat ang publiko na panatilihin ang kalinisan sa kanilang mga tahanan. Takpan ng water containers na maaaring pamahalan ng lamok. Inirekomenda rin ng otoridad ang paggamit ng insekrepelan para mabawasan ang posibilidad ng hagat ng lamok. Paula Porta, yung TV Mission Hospital. Diyos ang aming sandigan, sa publiko ang aming kinahalagahan. Isang Houthi anti-ship ballistic missile ang tumama sa isang cargo ship na pagmamayari naman at ino-operate ng Estados Unidos. Ayon sa US Central Command, nagbabala naman ang UK Maritime Trade Operation sa international shippers na iwasan ang ilang bahagi ng Gulf of Aden sa Red Sea. Ito ang umatigabong balita si Charles Warpus. Inatake ng Houthi rebels ang isang US-owned MV Gibraltar Eagle ship. Ilang araw ito mula na magpaputok ang coalition na pinangungunahan ng US laban sa rebelling grupo na suportado ng Iran. Ang MV Gibraltar Eagle ay isang bulk carrier na may bandila ng Marshall Islands at pagmamayari ng Eagle Bulk na isang kumpanya na nakabase sa Estados Unidos. Wala namang may ulat na nasaktan at nagkaroon lamang umano ng minor damage ang barko ayon sa US Central Command. Dula ng Gibraltar Eagle ang steel products na tamaan ito ng hindi natukoy na projectile. Humigit kumulang sa 100 milya ang layo mula sa Pampangan Gulf of Aden. Ayon sa Eagle Bulk Shipping, paris ng barko sa lugar at nakikipag-usap ito sa mga otoridad.
Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Houthi leadership na tinamaan ng nasa 60 na target sa Yemen ng US-UK joint airstrike na nagresulta ng pagkasawi ng 5 tao. Samantala, nagbabala naman ng UK Maritime Trade Operations Maligo ka na. Asan na tayo? na iwasan ang ilang bahagi ng Gulf of Aden sa Red Sea. Charles Corpus, UATV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Isa pang conflict news tayo dyan sa Middle East, Marie. Umani ng protesta ang umano'y paggamit ng United Kingdom ng Cyprus bases upang armasan ang Israel. Asan na yung baunan mo? Matay sa mga ulat na Baunan mo na saan? ng armas. Ang Britain Baunan mo sa yung... Israel kaugnay ng gera nito laban sa Hamas. Ito ang umatigabong balita ni Nina de la Perez. Nagtipon Ano dito naman ng itong mga nilagay mo dito? sa isang British Airways araw na linggo. Huwag itong dalhin kasi pag nabulit yan, Tutulan ng umano'y pagdaan ng mga kawawa armas yung magalit. Alam mo. na ginagamit sa giyera nito sa Gaza. Meron ding umano illegal na pretensya na libo-libo Bilisan nyo na. At soldiers kakain sa ako. Acrotiri. Isa ang Acrotiri sa Jim, southern Cyprus maligo ka na. sites na pinanatili ng British military. 40 minuto ang flying time mula base military hanggang Tel Aviv. So, yung bulsa mo sa likod, oh. Nakabaliktad. Of Defense na umunay ng Acrotiri Israel flights at kung ano ang tinatransport sa airbase. Wala ring impormasyon patungkol sa US activity sa Cyprus. Subalit, matay sa ulat ng isang Israeli newspaper, may pagtaas sa delivery ng equipment at armas sa Acrotiri. Tuwan ka nga sa kwarto mo. Ning de la Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balitang pang-ekonomiya naman tayo sa dahil lumiit ng 0.3% ang ekonomiya ng Germany. Samantala, posible namang magresulta sa muling pagtaas ng inflation ang pag-atake sa shipping sa Red Sea. Ito ang matikang balita ni Noni Ramos. Lumiit ang pinakamalaking ekonomiya ng Europe, ang Germany, sa buong taon ng 2023. Bumaba ito ng 0.3% result ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at interest rates, hindi ng kakulangan ng skilled labor at budget crisis sa bansa. Nagsimula ang paglala ng ekonomiya ng bansa noong mga huling buwan ng 2022 at nagpatuloy sa buong taon ng 2023. Samantala, sa bandang gitnang silangan naman, lalong tumitindi ang banta ng muling pagtaas ng inflation dahil sa naganap ng mga pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea. Pagkado ng mga pag-atake ang halos 12 hanggang sa 15% ng global trade travels. Nagsimulang mag-iusad ng mga pag-atake ng mga Houthi rebels ng Yemen noong Oktubre ng nakaraang taon bilang pagsuporta sa Palestine at Hamas. Dahilan upang umiwas sa Red Sea ang cargo ships at dumadaan na lang sa Cape of Good Hope sa Africa, kahit pa madagdagan ng halos 12 hanggang 18 araw ang kanilang paglalakbay. Sa kabilang dako naman ng mundo, kanselado ang mahigit sa 700 flights o 18% ng scheduled flights ng Southwest Airlines mula pa noong Lunes, January 15. Subalit hindi ito ay dahil sa anumang technology issues na gaya ng nangyari ng 10-day service knockdown noong 2022. Ayon sa kumpanya, ito nila ay dahil sa matinding taglamig sa bansa kung saan halos 140 million ang may wind chills alert. Ayon sa Southwest, na-anticipate at na-enrelay na sa mga customers ang nangyaring delays. Samantala, sa paglipat ng winter storm sa silangang bahagi, inaasahan aakyat ang mga temperatura at bubuti na ang kondisyon ng panahon sa bansa. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Ito, Maria, balita tayo para sa mga kasambahay natin na on the market pagbili ng bagong bahay. Ilang mga hakbang ang sinusulong ng gobyerno na Canada ngayon para sa abot kayang pabahay. Ito ay upang matugunan ang kinakaharap na housing affordability o affordability crisis sa bansa. Ito ang umatigabong balita ni Orlin Quijano. Nakaharap
haharap sa housing crisis ang Canada. Hindi kasi sapat ang bilang ng mga bahay at rental units sa bansa upang matugunan ang patuloy na tumataas na demand sa pabahay. Nasa 22% ang itinaas ng halaga ng housing rentals sa bansa mula taong 2022 hanggang 2023. Ilan sa tinutukoy ng mga dahilan ng pagtaas ng housing cost ay ang foreign buyers, kakulangan ng housing developments, at pagtaas ng bilang ng populasyon, particular na ang entry ng international students. Ayon sa datos ng Canadian Immigration Ministry, tumaas ang bilang ng foreign students sa Canada ng 192%. Kaya naman ilang mga hakbang ang isusulong ng gobyerno ng Canada upang matugunan ang kinakaharap na krisis sa pabahay. Kabilang na rito ang kinukonsidera ng gobyerno ng plano tahan ang bilang ng international students na pumapasok sa bansa. Ayon kay Immigration Minister Mark Miller, ang hakbang na ito anya ay upang harapin ang isang sistema na nawala sa kontrol. Bukod pa rito, maglalaan din ang gobyerno ng $1 billion o mahigit 55 billion pesos sa loob ng 3 taon para sa Affordable Housing Fund upang pondahan ang mga housing project. Batay sa estimate ng Canada Mortgage and Housing Corporation, nangangailangan ng Canada ng karagdagan pang 3.5 million housing units sa taong 2030 upang maibalik ang abot-kayang pabahay sa bansa. Oralin Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasaan yung kulay pink na ano? Ito sali ang nagpainit sa ating malamig na US dahil panalo si dating President Donald Trump sa ginanap ng mga caucus sa Iowa at sa Iowa, USA. Isang mahalagang panalo ito na nagpalakas ng kapit ni Trump sa kanyang partido sa pagsisimula ng Republican 2024 nomination fight. Ito ang mga tikong balita ni Ella Angeles. Landslide victory ang tinamo ni dating US President Donald Trump sa mga caucus na ginanap sa Iowa na siyang una para sa 2024 Republican primary. Pumangalawa naman dito si Florida Governor Ron DeSantis at sinundan sa pangatlong pwesto ni former UN Ambassador na si Nikki Haley. Kumain ka na. Naman sa ika-4 na pwesto si Vival Ramaswamy sa kabila ng pagbisita Kinakayod ng ko nga dalawang yung beses ulo sa kasi 99 counties ng ang Iowa, mga kaya naman sinuspindi na nito ang kanyang kampanya. Batay sa talaan, nakuha ni Trump ang higit sa kalahati ng boto sa estado habang 20% naman ang nakuhang boto ni DeSantis. Samantala sa victory party speech ni Trump, tinawag ditong talented ang kanyang mga naging katunggali at hinimo ang partidong magkaisa. Inaasahang magtutungo si Trump sa New York Bilisan mo nang upang kumain harapin ang ba? isang kaso na isinampalaban sa kanya bago ito lumipad sa susunod na estado sa Republican primary calendar, ang New Hampshire, para sa nakatakdang rally Martes ng gabi, January 16. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Public service naman tayo, Marie, para sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang bansa. Magsasagawa ng support discussion hinggil sa parental support ang Philippine Consulate General sa Hong Kong. Samantala, naglabas ng schedule ng Special Sunday Consular and Labor Services ang Philippine Embassy sa Singapore para sa taong ito. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ang ating mga kababayan sa Hong Kong sa isang support discussion kasama ang mga eksperto. Isasagawa ito sa January 21 alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Philippine Consulate General sa Hong Kong. Pag-usapan dito ang tungkol sa parental support o kung paano makakakuha ng sustento para sa mga anak sa ilalim ng batas ng Pilipinas at Hong Kong. Sa mga interesado lumaloob, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Hong Kong sa facebook.com/PHLNHK. Naglabas naman ang schedule ng Consular at Labor Services sa Philippine Embassy sa Singapore para sa taong 2024. Bukas ang embahada tuwing ika-3 ng buwan mula alas 9 ng umaga
umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maaari mabook ng appointment sa bit.ly/PAGMVAPPT or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Singapore sa facebook.com/PH Samantala, magkakaroon naman ng Philippine Consular Outreach Mission sa Djibouti mula February 10 hanggang 11 at sa Ethiopia naman mula February 12 to 13. Sa mga kailangan ng consular services, mag-email lamang sa cairo.pe at pfa.gov.ph at ipadala ang kopya ng passport, phone number at address sa mga consular service na kinakailangan. Ilagay lamang sa subject ay request for consular service Djibouti o Ethiopia. At para sa address ng venue, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Egypt sa facebook.com/PHN in Egypt. At yan mo ng latest mga kabayan, ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na Sani ang hindi naman natin makalilimutan. Ang pinakaabangan natin lahat, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yes, narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Tulo, silipin mo agad tilinik kung bukas na. Bila mo akong sige. Mama, tayo yata ang baba. Bilan mo kay Sige, umpisahan. Umpisahan na natin ang ating mga pagbati. Mainit na pagbati mula dito sa Freezing Roundup, Texas, USA para sa ating mga kababayan. Dito naman sa Texas na palagi nang nakaantabay ka lang ng ating mga programa dito sa UNTV. Hello po sa inyo lahat. At syempre sa ating mga seniors na nandiyan naman sa East Coast ng Amerika, sana po ay staying warm kayo dyan at dahil napakalawak nitong Arctic freeze natin, Sani? At syempre gusto ko rin batiin ang ating mga kababayan dyan sa San Pedro Laguna, aking mga Doon kay si Jan Mike at ang isa pa nating anak kay na Angie mo. si Trisha Hurtado. At syempre gusto rin natin batiin ang ating mga kasugin ng mga tagapanood dyan naman sa KD Rock at gusto rin natin batiin ang good morning kuya at good morning ayan, salamat po sa Diyos. Go ahead, Sani. Ayun, good morning kuya. Good morning Ate Pauline. God willing, sana makita namin kayo rito sa Amerika at sa Canada din. Love ng Diyos. At bumabati na rin ako, Maria. Oo, excited na rin ako sana. Love na laging panalangin, laman ang panalangin natin. Yan, at siya, babati na rin ako, Marie. Hindi ko makakalimutan ngayon dahil pinalala nila sa akin sila Sister Emma. At saka si Brad Ed, kumusta na kayo? Yan, shoutout sa inyo. At ganoon din sa Camarce Couple. Yan, dito sa Los Angeles, San Marie. At sa Arbis Couple. Sa Kalinasan Couple, Romero Couple. At sa Concepcion Couple. At ganoon din sa Torolba at Sinca Couples. Yan, ang ating mapagbati. At ganoon din hindi ko naman makakalimutan na batiin si Erwin Azul at ang kanyang buting may bahay na si Aurora na araw-araw nakatutok sa atin dito sa UNTV at yung mga tsahin ko sa aking father side. Kamusta na kayong lahat? Yan na, namimiss ko na po kayong lahat at yung aking mga uncle at tita rin. Diyan naman sa aking mother side. Kamusta na rin kayo dyan? Tagal na kami din nagkita-kita, Marie, kahit nasa Amerika sila. Hindi na ko rin sa araw, 10 years na kami hindi nagkikita. Ay, dyan lang sila sa East Coast eh. Pero malayo kasi, malaki kasi ang Amerika, Maria. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung shout-out, Maria. Ang ating mga taga-subaybay sa UNTV Channel 37 at ang mga nakikinig sa atin ngayon sa UNTV Radio 1350 at ang mga nakatutok sa Facebook at YouTube channel natin, sila Vivian Moneda, Ireneo Chamiso, si Michael Repolona at si Daniel Valdez at ang lahat ng lagi na nakasuporta sa lahat ng programa ng UNTV sa buong maghapon at sa buong magdawag. Kamusta na kayo lahat? Shout out po sa inyo lahat. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa UNTV. Marie, go ahead. Ayan, ang daming mga pagbati dahil sa dami ng mga tagapanood natin, Pero mamimiss natin ngayon ang ating amigo, Sani. Pero gusto ko rin batiin, buti na lang sa lamig nito at sa lakas ng hangin. Kasama ko ang aking miyambor. Meron akong tech person sa araw na ito. Salamat sa Diyos. Pero mga bahay, kahit hindi natin at mamimiss natin ang ating amigo, kung meron po lang po kayong hindi napanood na balita, dahil mo rin tunghayan,
ang UNTV News Worldwide. Maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Yes. Like at i-follow lamang Kumain ka na. Anong nangyari sa'yo? Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba Magbabaan ba pang kayo video tinapay? ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. Bilisan mo, Chris. At ganito ang mga salita ng Diyos na maaari natin maunin o mapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms chapter 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding of all they that do his commandments. His praise endureth forever. Amen! Salamat po sa Diyos at sa kanyang mga salita. At yan po ang mga umating balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, January 17, 2024. Susunod na po ang programang Ataw Balitang Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio Libertad, 50. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio Libertad 1350, mula ito sa Real Rock, Di ba na ako? USA. Ako, si Marie Peñaranda. At wala naman dito sa Los Angeles, California, USA po si Santos. Dito sa UNTV at sa UNTV, Radio La Verdad, 1350. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilyong salamat po sa Diyos. Ayun, sige pa siguro kayo sa kinain ng Australia. Yung mga kinakain ninyo, hindi na magandahan. So, lalo na ikaw, kahit anong sabihin ko sa'yo, hoy, lalaki. Kayo ang una. Tanda-tanda mo na, wala kang ano na. Sa mga panganib upang magligtas. Kayo ay handa. Sa bawat nangangailangan ng tulong. Kayo ang inaasahan. Ano man ang pangyayari. Kahit sa mga peligrosong sitwasyon. Kayo Saan mo po? unang tumutugon. Ay, Sa inyo, ang saan mo pagtulong ginawa? ay isang misyon. Ayun, sukli ko yan. Tagay mo doon sa wallet ko. Ay, ito ang baon mo. Ito man O, kay Jim din siguro yan. Magkano yan? sa buhay Akin yun. o para sa kung sino man ang nangangailangan. Ang Sis, dalian mo, sis. sa inyo At natin ay niya nakita mong baunan. Anong baonan? ang mabilis na pagtugon sa tawag ay pagtupad sa tungkulin para sa inyo. Dama namin sa inyong pagtulong, pag-ibig na lakip ng inyong sakripisyo. Kami ay naglulugod sa inyo. Ang kahalagahan ng inyong mga gawa. Ibigay namin may pagmamahal sa inyo. Salamat sa inyong sakripisyo. Ito yung baunan na nakita ko dito kapon. May ilang storm warning signal na dapat natin malaman. Storm warning signal Yes, ba? number 1 o tropical Tinago ko. depression. Ang lakas ng hangin na dala nito ay aabot hanggang 61 kilometers per hour na makakapagbaligtad ng payong. Signal number 2 o tropical storm. 62 hanggang 88 kph ang bilis ng hangin na dala nito na makapagpapabagsak ng puno at makapagtatanggal ng bubong ng mga bahay. Signal number 3 o severe tropical storm. Dala nito ang bilis ng hangin na 89 hanggang 117 kph na makawawasak ng mga bahay. Matitigil din ang serbisyo ng komunikasyon at kuryente. Signal number 4 o typhoon. Hatid nito ay hangin by bilis na 118 to 184 kph na makasasira sa kalibong asali. Asahan ang matinding interruption sa serbisyo ng komunikasyon at kuryente. Signal number 5 o super typhoon. Bukas ka?
ang lakas na hangin na may bilis na 185 kph o mahigit pa na halos lubos ang pagkasira ng mga estruktura ang napuputol ang linya ng kuryente at komunikasyon. Ito ang dapat mong malaman. At kapag may bagyo, ikaw ay handa at makakaiwas na sa bunang isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. UNTV, News and Rescue. Okay na yung ano ko. Magandang umaga, Pilipinas. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakatulog po sa ating oras. 5 minuto makalipas po ika-5 ng umaga. Good morning, Kuya. At magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po araw ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Enero, taong 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Tulupong, mag-atid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Agriculture ay binahagi ang mahigit 100 bilyong piso na pondo na kailangan para tugunan ang food wastage sa bansa. Hataw Balita. Bansang China ipinatawag ang Philippine Ambassador doon para magpaliwanag ukol sa ginawang pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Taiwan President-elect. Hataw Balita. Presidential Sister at Senator Amy Marcos naniniwala pwedeng masingitan ng political agenda ang economic chacha. Hataw Balita. Mga tauhan ng Manila Police District hinarang ang karabanang manibela at piston sa Maynila kahapon. Hataw Balita. Department of Human Settlements and Urban Development kinumpirma ang inaprobahang 4% na rental increase sa residential houses. Hataw Balita. Department of Health kinumpirma kontrolado na ang diarrhea outbreak sa Baguio City. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, ibinahagi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano ng kagawaran upang solusyonan ang mga problema sa agrikultura, kabilang na ang sobrang ani ng gulay na nasasayang lamang ang sa palihim bilang sa mga plano ng pamahalaan upang matulungan ang mga magsasakang apektado ng oversupply ay ang pagpapatayo ng storage facilities kung saan nasa 5 bilyong piso ang inaasahang gagastusin. Samantala, 93 billion pesos naman anya ang kakailanganing pondo ng DA upang makapagtayo ng post-harvest facilities sa susunod na 3 taon. Upang makapagsadba ng nasasayang na mais at bigas na aabot sa 10.7 billion pesos kada taon. Bahagi ng 3-year plan para sa masaganang bagong Pilipinas ng kagawaran ang pagtutok sa modernisasyon ng agrikultura, pagtataas ng produksyon nito, pagsasaayos ng post-harvest systems at infrastructure. Pakinggan natin ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pag natayo na natin yung storage at magtataguan yan, kung ang incidents na ganyan is either itago ng farmer yung excess production na sa storage, it's subsidized by the government, that's to be arranged, or the government buys those excess product at a certain price to be distributed to the DY and everything. We need 93 billion in the next 3 years. In order to save 10.7 billion a year on wasted rice and corn. Ayon pa sa palihim, malaki rin ang nasasayang dahil sa problema sa transportasyon ng mga produkto. 30% of our produce, especially of vegetables, is
because of wastage, no? Because of the poor logistics system in our food supply chain. Hotaw, Balita. Ipinatawag kahapon, January 16, ng Chinese government ang Philippine ambassador na nakatalaga doon matapos na magpaabot ng pagpati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Nais ng Chinese government na pagpalawagin o pagpaliwanagin ang Pilipinas hinggil sa naging pagpati ni PBBM sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Nagpahayag ng labis na pagkakasmaya si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning at pinuputulan ang ginawa ng Pangulong Marcos. Sinabi ng China na paglabag ito sa political commitment ng Pilipinas sa One China policy. Noong Lunes nag-post sa kanyang social media account si President Marcos Jr. kung saan pinating ito sa kanyang pagkapanalo si Taiwan President-elect Lai Ching-te at sinabi niya maasa siya sa pagkakaroon ng close collaboration sa opisyal. Hotaw, Balita. Naniniwala si Presidential Sister at Senator Amy Marcos na posibleng masingitan ng political agenda o ng ibang provisyon ng isinusulong na amendment sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon sa Senado, hindi pwedeng pigilan ng kanilang kasamahan sa Senado na magpasok ng ibang provisyon tulad ng sa politika. Kahit ng Senado mismo ang magpapila sa pag-aaral dito at isunod sa mandato ng Pangulo. Dahil dito, mas maigi na lang anya na gumawa na lang ng isang batas sa halip na Muna ko yun, takpan mo agad. pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos. Kasi pag pinuklat ang salitang batas, hindi mo mapapakawalan na maghain ng kung ano pang provision na wala nang kinalaman sa economic provisions. Is a slippery slope, ika nga. Dahil baka mapagplat pati political. At ikalawa, kasi dapat ang isipan natin na gawin na lamang ang batas. Baguhin na lang ang batas. Sabi na, in accordance with law. Nandito nga. Kung sakaling matuloy ang revision ng economic provisions Nandito lang. ang Ayan, laman tapos ng yung green anya tas pink. ng inihaing resolusyon ni Senate President Juan Miguel Mixubiri, kamakalawa ang susundin ang economic provisions ng ang gagalawin. At very least, sana igalang yung usapan na talaga yung tatlong provision lang ang gagalawin. Magkakaroon kung ano-ano, higit sa lahat yung political. Hotaw, Balita. Samantala, Kumain ka doon, ng Manila Police District ang libo-libong mga miyembro ng Piston at Manipela na nagmarcha kahapon, January 16, patungong Mendiola para muling magsimula ng protesta laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon sa pulisya, hindi pinayagang makapasok ang mga realista na nasa welcome rotunda pa lamang papasok ng Espanya dahil sa kawalan umano ng permit. Nagkaroon din umano ng paglabag ang huling protesta ng Manibela Piston sa Mendiola dahil hindi nila nakontrol ang kanilang mga miyembro at tumagal pa sila hanggang gabi. Dalawang malalaking truck ng Manila Police District ang inihampalang sa kalsada para hindi na makausap pa ang mga nagpo-protestang grupo. Hindi rin alila Freedom Park ang Mendiola upang doon magsagawa ng programa. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag na Police Captain Ronnie Pagusip ng FPD at Manibela Chairman Mar Balbuena. Yung mandato ng batas na ginagawa lang po namin bilang sa pulis na nagsasabihin sa bayan, wala silang permit. Yun po number 1 po daw. Kung gusto nila talagang magdaos ng matiwasay na tinatawag na itong ginaganap ngayon na rally, meron po tayong Freedom Park. Pag pinipigil ang pakiramdam na to, alam namin na matutukan lang sila na nakatataas sa kanila. Tinatawag na kami ng hanap buhay. Pinapahirapan pa rin kami hanggang kalsada. Sa kabila ng nangyari, muling iginit ng mga nagpo-protesta ang pagbasura sa jeepney phase-out at pagkuligsa sa PUP modernization. Ayon sa Manibela, nasa 10,000 mga jeepney driver at operators ang nakiisa kahapon sa protesta. Kasama na ang mga miyembro nila at ang Piston,
mula sa Quezon, Cavite, Bulacan, Rizal, Pampanga at Laguna. Ang laki pala ng Maynila, no? Umaasa tayo ng ating Pangulo ay mapapakinggan po tayo na makabalik kami sa aming hanap buhay. Yung mga tao talaga, kung talagang consolidation nila, hindi po sila kasama. Ayaw kumain ng tet. Maliwanag po na consolidation ito sa pilitan at maraming natakot, maraming pinilit at maraming tinakot. Naghain ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising Julio, Regulatory yung Board o LTFRB Ano ang isang petisyon upang hilingin sa Supreme Court na ipawalang visa ang mga naunang na-file na petitions na kumukontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan. Batay sa 65 paminang dokumento na inihain ng DOTR at LTFRB sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginit ng dalawang ahensya na kailangang ma-dismiss ang mga petisyong isinumite ng Piston at iba pang transport groups dahil sa kakulangan ng merito. Taon na lang naghain ng petisyon ang ilang transport groups sa pangunguna ng Piston upang hilingin sa Korte Suprema ang PUV Modernization Program. Ang makalawa naman ay nagtungo rin sa Supreme Court ay iba pang transport groups kaya ng Pasang Mazda bilang suporta naman sa PUV Modernization. Ibinalita ng Philippine National Police na natagpuan na ang napaulat na nawawalang mga case folder ng mga tiwaling police na mayroong kaso sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Bahato, na misplaced lamang umano ito dahil sa paglilipat-lipat ng opisina. Natagpuan na kanya ang mga dokumento matapos ipaan ng PNCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Sa kabila nito, tuloy pa rin naman ang gagawing pagsilip at pagre-review ng mga regional directors sa case folder ng mga polis na may kaso sa kanilang nasasakupan matapos na ipag-utos ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Kamakalawa. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP PIO Chief Police Colonel Jean Bahato. So there was a misconception na ito. But it turned out, ma'am, nakita po itong mga hindi naman na ito educated, sa ibang mga opisina. Kasi ma'am, yung storage nga po, ang nakitang problema dyan, kausap ko po yung R1, yung storage po nila iba-iba. So nung hinahanap po nila doon sa isang lugar, which hindi na lang yung mga case folder, ay wala po doon. So pinuntaan po nila doon sa isang storage facility na pinaglagyan po nila dahil naglipat po sila ng opisina. Nakita naman po doon. Bagamat bumaba na ang kaso ng gastroenteritis sa Baguio City, naging malaking epekto pa rin ang pagtumal ng negosyo sa Luzon, lalo na sa food industry, matapos may deklara ang gastroenteritis outbreak sa summer capital ng bansa. Si Grace Flores. Ano yung kita? Ulit. Tama kami natin. Nangangampang pa rin ang mga residente at police sa sakit na acute gastroenteritis na kumalat sa Baguio City. Bagamat sinabi na ng Department of Health o DOH na contain na ito sa ngayon, hindi kanila epekto nito sa mga residente at ekonomiya ng lungsod. Bariyang na. Yung bariyang. Hindi mo magawa ng ayos gusto mo gamit ka, magaling ka sa araw, pero isipin mo ka na Oo, boy, pakain mo to kay ano. Sa susunod na buwan, simula na ng Sarap chula. Sarap chula. Flower Festival at hindi pa rin tutukoy ang outbreak. Pakapatapos ng umakyat sa City of Pines ang mga turista. Ngayong na kasi ay na ang mga negosyo dito. Hantoy. Outbreak na ganito ganyan dahil sa water. Siyempre ma'am, takot silang bumili kung saan-saan. Ang mga kainan sa pinakamalaking mall kung saan nakita lang ang mga insidente ng gastroenteritis, lumakas din ang pagbaba sa sales. No, dadaling ko. Ayon kay Baguio City Babalik Mayor tayo, ma? Benjamin Magano, nasa 20% ang ibinaba ng kanilang kita dahil sa insidente. Hindi ka daw nag-iiwan eh. Malay ko pa kayo ngayon i-deliver. Nakaraan pa yun. Mano? Ano yun ang hirap ng inula? Hindi dumating sa papa sa solo. Iwan ko. Without Nanaligaw yung anything, any negative Baka na-cancel. negative sensitivities. Pero nagkaroon
Patos na naman? Lagay ko dito sa ibabaw. Okay. Hello, alin din. Titignan mo Jim, yung magmula nung... tingnan mo kasi ako. Anong expect kami ng outbreak? Bumaba na yung sales. Lahat ng sakit. Ang mga turistang sila Rance at Ken, tumiskas na lang upang matagal na nilang planong pamamasyal sa Baguio City. Wow. Okay na yan. Diyan mo, lagyan mo. Bayad tuloy mo. Ipinahayag naman ng local health chief ang publiko na pakuluan ang tubig bago inumin at gumamit ng treated water para sa pagluluto. Tapos na matagpo ang positibo sa E. coli bacteria ang 10 sa 147 na nagsugod na sample ng tubig sa lungsod. Sinabi pa rin na dapat hayaan ng mga tao na kumulo ang tubig nang hindi bababa sa 3 minuto upang matiyak ng lahat ng mga dumi ay maalis o mapatay. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko at aming pinakakalagahan. Mula dito sa Baguio City, Grace Flores, Bumahataw. Pinapirmanan ng Department of Health o DOH na Kanina tong baon na, outbreak sa Baguio City. Ayon sa kagawaran, Pwede yung mga hugasan dito. ng Baguio City galing ang virus o bacteria. Pagkakaroon ng gastroenteritis ng mga residente ng turista sa lungsod at maaaring galing ito sa isang water delivery service. Pati naman sa mga isinigawang water sampling, mayroon dito na positibo sa total coliform o fecal coliforma. Ayon kay Health Insectariat, iniulat na mayroong na-isolate na virus na norovirus at sapor o sapovirus na sanhi ng diarrhea o pagsusuka nakuha sa mga kontaminadong tubig. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa mga residente sa Baguio City na ipagpatuloy ang ginagawang pagpapakulo ng tubig bago ito gamitin. Pahiyan natin ang pahayag ni DOH Undersecretary Eric Cayeta. Official na pong na-contain ang outbreak, ang gastroenteritis, acute gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Ang magandang balita po, yung main water source sa Baguio City, lahat ng water samples po doon ay Kung dyan mo, babag ng music video. po ay doon sa mga nagdi-deliver po ng tubig. At patid na rin po na maraming ilang mga water samples po nag-test either sa total coliform or fecal coliform. Pag fecal coliform po, sabihin nun ay galing mo na magtali ka na sa buko. may sakit, kaya po maaaring Dito sa bulsa ng malaking bag. naging daya po ng naturang outbreak sa Baguio City. Pinupirmanan ng Department of Human Settlements and Urban Development Okay yan. ang aprobahang 4% na rental increase sa residential houses sa bansa. Ayon kay Undersecretary Henry Yap, sa hop ng nasabing increase, ang mga nagpapayan ng 10,000 pesos pababa na upa, kasama na ang mga dormers at bed spacers. Nilinaw din ang opisyal ng rental increase ay para lamang sa residential na tirahan, maging ang mga dormitoryo at bed space. Hindi pa maaaring itaas agad ang renta kung hindi pa tapos ang kasalukuyang kontrata sa pagitan ng landlord at tenant. Dagdag pa niya na may kaukulang parusa gaya ng multa o pagkakakulong para sa mga hindi susunod dito. Pakinggan natin ang pahayag ni DHSUD Undersecretary Henry Yap. Yung ba ang tututbas? So, only existing tenants na nagpapayag na ng 10,000. Yung background na yata yung toothpaste. Tingnan mo doon kay Ate Lenny kung bukas na. Bumalik ka toothpaste. Yung background ng ID mo dyan. Parang heaven. Kung talaga yun? malaman na hindi talaga sila sumusunod, mayroong karapatang penalty, may multa, at may kulong. Ang penalty po natin ito is Bumili kang Colgate na doon kay Ate Lenny. Tingnan mo doon. max or imprisonment na 1 month and 1 day up to maximum of 6 months per both. Doon kay Ate Lenny. Nasa 160 bagong miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF ang itinalaga ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Palma.
Kinabibilangan ng mga bagong sa trooper ng Alam mo tong baon niya, mamaya maiiwan yan. 45 Special Action Companies. Tayo ng naturang hakbang na maragdagan ang pwersa para sa mas pinaiting na seguridad sa probinsya ng Lanao del Sur, magmulat sa bayan ng Malabang, Marantao at lungsod ng Marawi. Itong Lunes, January 15, isinigawa ang send-off ceremony nito sa pangunguna ni Police Brigadier General Alap Noblesa, kung saan binigyang din niya ang nangyaring bombing incident sa Marawi State University. Ang 45th SAT Company ang siyang nakatalaga ngayon upang magbantay sa loob ng universidad. Hataw Balita! Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita! Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group nasa gipang 4 na mangingisda na nasiraan ng bangka sa Romblon. Hataw Balita! 13 prudang lumubog na barko sa Bayangan Island, Zamboanga del Norte, maayos na ang kalagayan. Hataw Balita! Ilang environmental group kinumbina ang ginawang pagtatapon ng basura sa isang watershed sa Davao City. Hataw Balita! Dalawang banda ng Philippine Army nagpakitang gilas sa Wish 1075 Roadshow sa Albay. Hataw Balita! Patuloy po kayo kumantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Pilipinas. Mga mami, may kakaiba ba kayong napapansin sa behavior o pag-ugali ng inyong anak pagtuntong nila ng 2 years old? Kung sa tingin nyo ay oo, at hindi normal ang bawat kinikilos ng inyong mga anak, huwag mag-atubili na ipasuri sa doktor dahil maaaring sila ay kinakikitaan mo ng mga sintomas ng Autism Spectrum Disorder na isang uri ng developmental disability. Para sa mga magulang, ano-ano ba ang mga dapat nyong isaalang-alang sa ganitong klase ng kondisyon? Ipapaliwanag yan ang ating panauhin mula sa Makati Medical Center na si Dr. Maria Veronica Reloza, a neurodevelopmental pediatric specialist, with our host, Dr. Sara Barbacodir. Hatid sa inyo ng programa Doctors on TV ngayong linggo na, January 21, 2024, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Only here on UNTV, your public service channel. Tuwing mag-init ang panahon, inaasahan na rin na tumaas ang konsumo ng kuryente dahil extra effort ang cooling system ng appliances. Mas malaki ang kailangan nitong supply ng kuryente. Ito ang ilang tips para makatipid sa konsumo ng kuryente. Linisin ang appliances tulad ng electric fan o air conditioning units para hindi mahirapan ang makina nito at hindi malaki ang electricity consumption. Isarado ang mga ilaw kung hindi naman kailangan. Mag-unplug ng appliances kung hindi naman ginagamit. Iwasan na matagal na nakabukas ang pintuan ng refrigerator at siguraduhin na nakalapat itong mabuti kapag nakasara. Ito ang ilang tips. Yung hindi pa nakasapatos oh. Sasayaw-sayaw pa. Punyit. Ow. Tututos na ako eh. Sapatos ka muna. Di mo nakita ang ano? Di mo nakita ang oras? Ano na kayo? Iwan nyo na yan. Puna na kayo para maiwan yung mga ilaw dyan nakabukas. Patayin ko yan, may cellphone Bilisan ako mo, eh. bilisan mo. Sabay-sabay na tayo. 26 verses 27 to 28, it says, "For he maketh small the drops of water, Bagal mo, Jeff. Nakaka-bad ka. which the clouds do drop and distill upon man." Gusto ko na ako tulog ko. Ha? Gusto ko na ako. Ang lamig sobrang. Ang lamig kahit ang lamig ko. From UNTV, Kubo. public service channel. Sobrang lamig daw. Tapos ang lakas-lakas ng ano niya. Bilisan niyo. Listen to. Lagi binabuli. Sige naman siyang kwento, oy. Na para bang pag hindi ka na pagpasalamat sa Panginoon, parang may kulang sa isang tao. So, sa lahat po ng mga composer na sumasali sa mga competition, katulad po ng ASO, talagang ganyan. Mananalo ka, mananalo ka, makakabalik ka. Ang aral po dyan,
Huwag po tayo mawawala ng pag-asa kung sakali hindi tayo nakasama. O hindi tayo nanalo. Gawin lang po nating aral ito na ito pa lang po ang umpisa. Nakikipaglaban po ang sa musika. Sama ko po, sir. Pag po tayong lumika, huwag tayong magsasawa. Gumawa ng gumawa, hindi tayo lumika. Sige, kwento. Mamaya ka na kasi magkwento. Para bang nagbabangko lang kayo ng kanta. Panatilihin po ninyong manood ng A Song of Praise Music Festival every Sunday, 7 p.m. 3 days na may dance. May lagay mo doon. No, papatimidyo sa hanggang Sabado. Sabado mo naman pasok sa Sabado. Uy, alas 5:30 na, bilisan mo na. Balita Pilipinas. Matapos ang mga pagbaha at landslide sa maraming bahagi ng Davao Region noong January 16, balik na ang mga yan ang pinakamatagal eh. Hindi pa yan siya unang gumawa ng... Bumupa na ang mga baha sa rehiyon habang inalis naman ang heavy rainfall warning kasunod ng pagbuti ng panahon. Yung mga yung payong yung... Nakaka-apekto sa Mindanao ang shear line kaya patuloy pinag-iingat ang mga residente. Ayun, huwag mo galaw-galawin yung misa. As of 4 p.m. ng January 16, maapos sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga individual na apektado ng shear line. Wala naman nakaulat na nasaktan, nasawi o nawawala. Umaga lang pag-usapan, si Dimdim na talaga yan. May 4 na kalsada at isang tulay na hindi Toothbrush pa yan. Bakit naman sa higit 300,000 piso ang halaga ng naiabot na tulong sa mga apektadong residente. Hataw Balita. Bogal mo eh. Kagad na responde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Substation Romblon, Special Operations Unit Romblon at Philippine National Police of Hila-hila muna ng alas 6. 5:31 na. Hanggang alas 7 na kakabit siya. na nakaranas ng engine trouble noong Martes, January 16. Ayon sa investigasyon ng PCG, umalis ng barangay Talisay sa Andres Quezon ang isda at patungo sana sa barangay San Pascual sa Masbate upang bumisita sa kanilang mga kaanak. Ngunit dahil tumirik ang kanilang sinasakyang bangka, naging dahilan ito upang mapagpagpila sa kanilang alat sa Luna. Dito na inasistihan ang mga otoridad ng mga mangisda. Mag-Colgate ka na. Ay, mag-toothbrush ka na. Ay, nako. Magtagumpay na nailigtas ng Coast Guard Substation Salud at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang 13 na lubog na barko sa Bayangan Island sa Buanga del Norte. Mag-alas 8. Gaya pa, kumahataw. Hataw Balita. Makikita sa video nito William Silva ang dahan-dahang paglubog ng barkong MV Scarfaba matapos na tumagilid sa karagatang sakop ng Bayangan Islands ng Buanga del Norte bunsod ng hindi maaliwalas na panahon kamakalawa January 15, 2024. Sakay ng naturang barko ang 13 crew na matagumpay namang na-rescue ng Coast Guard Substation Salud, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa CGSS Salud, nakatanggap sila ng tawag mula sa kapitan ng naturang barko hinggil sa insidente. Sakay ng nasabing barko ang humigit kumulang 170 tons ng semento na nanggaling pa ng Cebu at papunta sana ng Zamboanga City. Agad namang rumisponde ang Labasan Rural Health Unit upang makapagsagawa ng physical assessment sa mga nasagip na individual ng lumubog na barko. So, inyo yan, Ma. Baka hindi mo dala yung susi. Ano sa inyo yan, Ma? Pressure kasunod ng insidente na tiyak namang nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fede Apa, Humahataw! Pinundina ng ilang grupo ang pagtatapo ng basura sa isang mahalagang watershed sa Davao City. Himok naman ang mga ito ang kinaukulan na palakasin ang educational and awareness program nito sa kahalagahan ng environmental conservation at responsableng pagtatapon ng basura. Si Jernel Salpilia, humahataw. Hataw Balita. Ang Panigang Tangugad Watershed ang isa sa mga nagsusupply ng malinis at ligtas na tubig sa maraming mga Davaoenyo niyo. Kaya naman, labis ang pagkadismaya at pagkondina ng Environmental Advocacy Organization
ng Interfacing Development Interventions for Sustainability o IDIS nang mapag-alaman ang pagtatapon ng basura sa lugar. Anila, hindi lang ito nakakasama sa kalikasan, kundi panta rin sa balanse ng ecosystem. Mga pangga kami ay mano na kami mga pangga. Alas na kami. Alas na kami. Papunta na kami work. Na mas palakasin ang mga pangga papasok. sa pagpapahalaga sa kalikasan.